Nagdadaing ang ilang magsasaka sa Nueva Ecija. Bihira na nga kasing umulan, hindi pa umaabot sa kanila ang patubig mula sa irigasyon. Kaya pati ang mga gulay na pansamantala muna nilang itinanim, hindi matiyak kung mamumunga pa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Hindi palay kundi mga tanim na gulay at mais ang makikita sa lupang sakahan na ito dito sa Nueva Ecija. Ito ang ginawang paraan ng mga magsasaka dahil sa natutuyong lupa. Yun nga lang, kahit na may alternatibong tanim, dehado pa rin dahil sa 3 buwan nang kulang sa buhos ng ulan. Idinadaing ngayon ni Tatay Daniel na magsasaka ng palay sa Nueva Ecija ang natutuyong lupa. Ilang buwan na kasing hindi bumubuhos ang ulan bunsod ng El Nino. Pati ang patubig sa irigasyon hindi rin umaabot sa kanilang lugar sa bayan ng San Antonio. Mataas daw kasi ang topografiya o elevation ng lupa doon. Ang tangi lang nilang maaasahang patubig ay mula sa deep well. Kaya para mapakinabangan pa rin ang lupa, gulay na lang ang itinanim gaya ng talong, ampalaya, kamatis at meron ding mais. Pero aminado si Tatay Daniel na kulang pa rin ang patubig para sa mga ito. Sa halip na giginhawa kami sa pag-aalaga. Sa ngayon po, mahirap kami dahil ayaw po umulan, may hinaan tubig. Meron po kasi sir na magsasaka na kaysa maipagsapalaran ng ulan. Yung iba, iniintay na lang na hintayin yung ulan, tapos kung kailan tutulo, kung aagos yung aripit, yung irrigation, yun. Una nang sinabi ng Pag-asa na Disyembre pa lang ay ramdam na ang epekto ng El Nino sa bansa. Pinakadanas daw ito sa Luzon na nagdudulot ng tagtuyot sa maraming probinsya. Hindi rin ibig sabihin na may presensya ng amihan ay may dala na itong ulan. At sa latest Pag-asa El Nino Advisory, mararanasan pa ang kasalukuyang strong El Nino hanggang Pebrero. Sa nagpapatuloy po na kakulangan ng ulan sa may Luzon ay may mga areas na po tayo na apektado na ng drought. So meaning nagkaroon na po sila ng up to 5 months na nagkukulang ng ulan or way below normal rainfall, especially in these parts of Nueva Ecija sa Cavite. Gayunpaman, umaasa pa rin sina Tatay Daniel na hindi masasayang ang mga tanim nilang gulay. Kahit may pangambang baka mawala na rin ng tubig ang kanilang deep well, tulad daw ng nangyari sa ibang kalapit barangay. Hindi pa man po nawawala ng tubig yung tubo namin. Yung pong iba, sasabi, nawawala na. Umaasa pa rin po kami na mapaganda yung halaman dahil gumagamit po kami ng patubig. Kahapon, sinabi na ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sinisimulan na nila ang paghahanda sa mga probinsyang apektado ng matinding tagtuyot at kukulangin sa supply ng tubig. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.